Kabilang sa mga nagbabadyang maapektuhan ng super bagyo ang ilang probinsya sa Northern Luzon na naghahanda na sa bagsik ng bagyo. Magbabalita si Brian Basa. Setyembre lang nitong taon nang padapain ng Super Typhoon Julian ang Batanes. Kaya ngayong may nagbabadyang malakas na bagyong Leon, puspusa na sa paghahanda ang mga taga-Sabta. Tulad ni Carol de la Cruz na naglalagay ng pananakta o wooden bar sa pintuan ng kanilang mga bahay. Tapangko naman kung tawagin nila ang pagtatakip ng malalaking tabla ng kahoy sa kanilang mga bintana. Habang manpet naman ang tawag ng mga Ivatan sa pagtatali ng mga bubong para hindi kumalas mula sa kanilang mga bahay. Ito raw ang mga tradisyonal na pamamaraan ng mga taga-Batanes para maprotektahan ang kanilang mga tahanan mula sa malalakas na hanging dala ng mga bagyo. Talaga pong alarma na siguro yung lahat ng mga residente, kaya kahapon pa lang nag-secure na po kami ng mga bahay. Tinalin na po yung mga bubong. Then kumuha na rin ng buhangin para maging yung sa sandbag para sa posibleng pagbaha, ganun po yung then nagtapang ko yung naglalagay ng sa mga bintana ng mga plywood para matakpan yung bintana para hindi makapasok po yung hangin. Sinecure na rin po yung mga bangka, wala nang bangka kahapon, and then mas lalo ngayon, and then yung mga hayop nila na safety na rin po nila. Nakataas na ang alarma sa buong lalawigan ng Batanes ngayon pa lang. Ayaw na raw pakampante ng lokal na pamahalaan na hanggang ngayon ay nasa state of calamity pa dahil sa bagyong Julian. Inaayos na namin lahat ang mga kailangan i-preposition, lalo na po yung mga heavy equipment na gagamitin sa disaster operations and response. Sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan, nag-iikot na ang mga lokal na opisyal sa kani-kanilang mga barangay. Hinihikayat nilang lumikas ang mga residenteng maaaring bahain pagkahagupit ng bagyong Leon. Pinangangambahan kasi ang flash flood. Nandun yung fear talaga. Kasi ang kinakatakutan po sa atin ngayon, yung tubig, yung ibang-iba na po yung dating ng tubig. Pagka medyo dagsaan po yung continuous raining po natin, expected po natin na talagang lumalagi po yung ilog galing po sa bundok. At the same time, sumasalubong po kasi yung pagka high tide. Mula sa Santa Ana, Cagayan, para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Para kumustahin ang sitwasyon at paghahanda sa Cagayan, magkakausap natin si Rueli Rapsing, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Good afternoon, Ma'am Cheryl. Sa lahat po ng inyong mga listeners. Kamusta ang panahon dyan? Nagsimula na bang sumungit? Well, sa northeastern tip of the province lang po ang medyo nararanasan natin yung gustiness of 80 to 100 kilometers per hour. At heavy to intense rains na pabugso-bugso, Ma'am Cheryl. Kumusta po yung inyong pag-iikot para palikasin yung mga residente sa flash flood at landslide prone areas? Well, sa ngayon, wala po tayong threat on flood and rain-induced landslide. More on storm surge. May storm surge warning po tayo. At sa panawagan po ng ating Secretary of National Defense at sa order ng DILG yesterday sa Regions 1, 2, and CAR for all local city executives to implement the forced evacuations for highly susceptible areas. Ang tumalima po dun sa panawagan na yun ay siyam na municipalities po dito sa atin that are highly susceptible to storm surge. Yun po yung mga towns ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Ballesteros, Abulog, Pamplona, San Cecilia, and Claveria, including Calayan. Gaano po karaming pamilya yun, yung kinailangan po na for a forced evacuation doon sa 9 municipalities? Yes. That's a total of 70 barangays from 9 municipalities na Cheryl. That's around 2,145 families, or a total of 5,640 individuals.
Hindi po ba tayo naman nahirapan na palikasin po sila? Kasi may mga, I'm sure meron at meron pong ayaw pong umalis. Totoo po yun, Ma'am Cheryl, ano? Pero sa haba ng panahon na sa dami rin naming naranasan na sama ng panahon dito sa Cagayan, hindi gaanong mahirap kumbinsihin yung aming mga mamamayan para tumungo sa mga mas ligtas na lugar. At sapat naman po yung kanilang mga evacuation centers na pinaglalagyan po Yes, sa kanila. Wala po tayong problema on the facilities dahil barangay has their own evacuation center, the same with their local governments. At maging sa provincial government, may apat tayo binigay ng Office of Civil Defense, may 7 tayong pinagawa sa provincial government. And as to food and non-food items po, sapat po since hindi naman po namin nagamit masyado sa time ni Julian and even itong time ni Christy, hindi masyadong nagamit itong food and non-food items. Siguro ho, panghuli na lamang po, paalala ulit sa mga residente po dyan sa Cagayan, sir. Kaya po, sa mga kababayan po natin, maging kayo ay nasa NCR o sa ibang probinsya at maging mga nandito po sa lalawigan ng Cagayan ngayon, nakakaranas po ang northeastern tips ng ating lalawigan ng matinding epekto nitong bagyong Leon. Tayo ay signal number 3 sa Santa Ana. Ang mga kababayan po natin ay pinapayuhang lumikas. Kayo po ay puntahan ng inyong mga barangay officials. Sumama po kayo at dadalhin po kayo sa ligtas na lugar. Patuloy po kayong nakaantabay sa mga programa pong katulad nito. Maghintay sa mga abiso po ng DOST Pag-asa, Office of Civil Defense at maging sa mga tanggapan po ng DRRMO. Marami pong salamat sa inyong oras at mag-ingat po kayo dyan. Cagayan PDRRMO Head Ruwely Rapsing.